Kumusta mga pre? Pagbagong movie na naman, i-review natin yun. Pero bago ang lahat, palike and subscribe muna. Salamat. Ang title ng movie natin ngayon ay ang The Swindlers na pinalabas noong 2017. At sa pang detalye, narito na si Papa Dab. Papa Dab, pasok! Salamat pre. Magsisimula ang ating storya taong 2008 nang mabalitaan nila Taedong na sila ay nabiktima sa isang investment scam. Agad na sumugod sila Taedong sa opisina ni Lee Kang-sok, subalit huli na ang lahat dahil tinangay na ng isang nagngangalang Jang Do-chil ang lahat ng kanilang mga pera. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga nabiktima, si Taedong ay nagpatihulog sa bintana at nagpakamatay. Sa kasalukuyan, ang 4 bilyong dolyar na tinangay ni Jang Do-chil ang sinasabing pinakamalaking investment scam sa kasaysayan. Samantala, pinaghahabol ng mga kalalakihan ang isang lalaking nagngangalang Hwang Ji-sung. Si Ji-sung na bihasa sa pag-disguise ay natakasan ng mga humahabol sa kanya at nakapasok sa kwarto ng isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Night Fog at gumagawa ng peking passport. Ang lalaki palang ito ay ama ni Ji-sung. Pinapili ni Ji-sung ang kanyang ama sa mga relong nakuha niya. Ang isa ay peke at ang isa ay orihinal. Napailing na lang si Ji-sung dahil napili ng ama niya ang orihinal. Ang ama ni Ji-sung ay ginagawa ang peking passport ni Jang Do-chil at kapag ito ay matapos ay dadalhin niya ito mismo kay Jang Do-chil. Tinanong ni Ji-sung kung sasama pa siya subalit tumanggi ang kanyang ama. Inabot ng ama ni Ji-sung ang passport kay Jang Do-chil at binilinan siya na kung sakali man na pumalpak ito ay wag na ring makipagkitang muli sa kanya. Tiningnan lamang siya ni Jang Do-chil. Kinabukasan, natagpo ang nakabigti at patay ang ama ni Ji-sung. Ayon sa autopsy, walang foul play na nangyari at suicide ang naging kaso dito. Sa isang balita, sinasabing si Jang Do-chil ay lumipad na patungong China. Humingi na rin ang mga pulis ng tulong maging sa Interpol hinggil dito. May isang buwan na ang nakakalipas subalit wala pa ring balita tungkol sa pinagtatagwan ni Jang Do-chil kaya patuloy pa rin ang hinaing ng mga biktima. Sa isa namang balita, sinasabing patay na si Jang Do-chil at ang kapulisan ay may hawak na mga clips ng kanyang funeral at death certificate. Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabi na si Jang Do-chil ay buhay at pineke lamang ang kanyang kamatayan kaya ang mga biktima ay nagprotesta na buksan muli ang kaso. 8 taon ang nakalipas. Ang babaeng ito na nagngangalang Chunja ay tumitingin ng mamahaling kwintas sa isang jewelry shop. Balak ni Chunja na palitan ng peke ang kwintas at lokohin ang store owner. Subalit sa likod niya pala ay nagmamatsyag si Detective Kim at nang tumakbo si Chunja sa exit ay nagulat siya na nakaabang naman doon ang isa pang detective na si Detective Lee. Nagpasalamat sila sa store owner sa pakikipagkaisa nito para mahuli si Chunja. Sa kotse, humingi ng tawad si Detective Lee kay Detective Kim dahil kinuha ni Detective Lee ang kwintas na nasa jewelry shop. Biglang sumigaw si Detective Kim at lahat sila ay nagtawanan pati si Chunja. Pinakawalan ni Chunja ang kanyang sarili sa kanyang pagkakaposas habang nagtatawanan at kinukwento nila kung paano nila naluko ang store owner. Ang lahat pala ay acting lang at sila pala ay mga scammer talaga. Ito naman si Prosecutor Park Hee-soo ng Seoul Prosecutor's Office. Ang in-charge sa kaso ni Jang Do-chil. Inaaresto niya ang mga opisyal na nasuhulan at tumanggap ng pera kay Jang Do-chil na nakasulat sa ledger. Subalit pabalat lang pala ang pag-aresto at pangangasiwa ng prosecutor dahil pinagtatakpan niya pala ang mas matataas pang opisyal na may kaugnayan sa kaso. Samantala, ang grupo nila Chunja, Go Sok-dong, tunay na pangalan ni Detective Kim at Kim, tunay na pangalan ni Detective Lee ay lihim palang nagtatrabaho kay Prosecutor Park. Ang misyon nila ay masinsinang i-monitor si Lee Kang-sok, isang real estate scammer na nakulong dahil sa pagtatrabaho para kay Jang Do-chil. Ang nais lamang ni Prosecutor Park ay makulong lang si Lee Kang-sok para tuluyan ng manahimik. Ang plano ng prosecutor ay ipaaresto si Kang-sok sa mga pulis habang ang tatlo ay pupunta sa bahay niya upang hanapin ang ledger. Kasama si Prosecutor Park, inaresto nila si Kang-sok at sumailalim siya sa isang police interrogation. Ilan sa kanyang mga kaso ay illegal foreign exchange, bogus stock, at sa kasalukuyan ay isang real estate scam sa isang nagngangalang Choi Chang-sik. Sinabi ni Kang-sok na siya ang nabiktima ni Chang-sik kaya ikinwento niya sa prosecutor ang nangyari. Sa isang foreclosure auction niya nakilala ang matandang si Chang-sik na inakala niya ay madali niyang magagancho. Magbibigay sana si Chang-sik ng $500,000 bilang paunang bayad sa kanilang transaksyon subalit humingi ito ng 3 araw na palugit sapagkat ang mga minana nitong pera mula Amerika ay ayaw i-transfer ng bangko dahil sa mga loans nito. Napilitan si Kang-sok na magpahiram ng $100,000 dahil wala pang mapagkunan kaagad ang matanda.
Sa bangko, sinabi ni Changsik na aabutin ng mga 20 minuto bago matapos ang transaksyon kaya nagpaalam siya kay Kang Sok na pupunta muna siya sa washroom. May halong pagdududa ay minabuti na rin ni Kang Sok na mag-washroom na rin. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ni Kang Sok sa labas ng washroom ay bumalik ito sa loob upang malaman lamang na tinakasan na pala siya ni Changsik at dala ang kanyang pera. Tinawagan ni Prosecutor Park sina Sokdong na kasalukuyang nasa bahay ni Kang Sok. Sinabi ng grupo na may nauna nang naghalughog sa bahay nito. Sa hideout ng grupo, i-review nilang muli kung paanong natakasan ni Changsik si Kang Sok at natuklasan na nagpanggap lamang palang matanda si Jisung. Namukan ito ni Sokdong at sinabing ang racket ni Jisung ay manloko ng mga manggagoncho lamang. Siya rin ang dahilan kung bakit nahuli at kinulong ni Prosecutor Park si Sokdong. Nalaman rin nila na si Jisung rin ang naghalughog sa bahay ni Kang Sok. Agad na kumilos sila Prosecutor Park at gamit ang matinding teknolohiya ay natuntun kaagad ang tinutuluyan ni Jisung subalit wala na ito sa kanyang kondo. Sinabi ni Kim na nasa parking lot na si Jisung at paalis na. Gamit pa rin ang technology na mamanipula ang mga CCTV ay nakita nila ang sasakyan ni Jisung at madali nila itong naabutan at nahuli. Naharangan nilang panandalian ang kotse ni Jisung subalit bigla itong humarurot patakas. Inabol muli ni Prosecutor Park ang kotse ni Jisung hanggang sa ang huling paraan na lang ng prosecutor ay banggain ang kotse ni Jisung na nagresulta sa kanyang paghinto. May dugo sa ulo at nawala ng malay si Jisung. Nang magising si Jisung, nagulat ang prosecutor kung bakit maraming alam si Jisung sa katauhan niya. Dumating si Sokdong at pinagsusuntok si Jisung na siya palang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 1 taon. Tinanong ni Prosecutor Park si Jisung kung ano ang tunay na dahilan kung bakit niya niloko si Kang Sok. Sinabi ni Jisung na pain lamang si Kang Sok para mabitag si Jang Duchel. Sinabi nila Sokdong na namatay na si Jang Duchel subalit iginiit ni Jisung na nakita niya ito. Ikinwento ni Jisung na pagkatapos na pekein ni Jang Duchel ang kanyang pagkamatay, umalis ito sa China. Nagpunta siya sa iba't ibang bansa hanggang sa natagpuan niya ang kanang kamay ni Jang Duchel 4 na taon ang nakakalipas doon sa Thailand. Masyadong pangahas si Jisung noon kaya nahuli siya ni Jang Duchel subalit nakita niya ito ng harapan. Nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang huling beses niyang nakita si Jang Duchel pagkatapos niyang makatakas. Ang tanging nais ni Jisung ay makita lang muli si Jang Duchel para mapatay. Ibinalita ni Prosecutor Park sa mga matataas na opisyal niyang pinagtatrabahuhan na buhay pa si Jang Duchel. Kaya ang utos nila ay iligpit ang mga witnesses katulad ng dati. Ang nais rin ni Prosecutor Park ay iligpit din si Jang Duchel. Binalikan ni Prosecutor Park si Jisung sa kanilang hideout at tinanong kung ano ang plano niya. Sinabi rin ni Jisung na ang pagkamatay ng kanyang ama ang dahilan kung bakit gusto niyang patayin si Jang Duchel. Inalok ni Prosecutor na makipagsanib puwersa si Jisung sa kanya. Pumayag si Jisung subalit ang kanyang kondisyon ay siya mismo ang papatay kay Jang Duchel. Ayaw pumayag ni Sokdong na makipagtrabaho kay Jisung dahil nga sa nangyari. Nilinaw rin ni Jisung na siya ang magpaplano at lahat ay aayon sa kanyang paraan. Nang pumayag na si Prosecutor Park na ikinagulat ng tatlo ay napilitan na rin sila at pumayag. Ang unang hakbang nila ay bitagin si Kang Sok na nakakulong. Sinuntok ni Jisung sa mukha si Sokdong at sumunod na nangyari ay nakulong sila. Subalit ito ay arte lamang at kasama sa plano. Sinadya nilang iparinag kay Kang Sok ang kanilang usapan tungkol sa pera hanggang sa tuluyan ng nalambat si Kang Sok. Inutos ni Prosecutor Park na pakawalan na si Kang Sok. Nang makalabas na rin sila Jisung ay inaabangan pala siya ni Kang Sok at nagsagawa na ng background check sa kanya. Sa isang kasino, nagkitang muli si Jisung at Kang Sok. Naglagay ng mga surveillance camera sa tinutuluyan ni Kang Sok sila Chunja at Kim. Nakaset up na rin ang peking opisina ni Jisung. Sa opisina, sinabi ni Jisung na naghahanap siya ng partner para sa isang iligal na transaksyon na nangangailangan ng $1 million. Napakagat nila si Kang Sok. Habang pinapanood nila si Kang Sok mula sa mga surveillance camera ay tinawagan ni Kang Sok ang lahat ng kanyang mga kakilala upang mangutang ng $1 million subalit walang magpautang sa kanya. Isa lang ang may ganoong halaga ang magpapautang sa kanya ayon kay Jisung, si Jang Duchel. Isang international call ang ginawa ni Kang Sok. Akala nila ay si Jang Duchel subalit ang kanang kamay lamang niya ito. Hanggang sa kinausap si Kang Sok ng isang boses na pamilyar. Ang boses ay si Jang Duchel. Nagulat siya maging sina Prosecutor Park at ang grupo ay hindi makapaniwala dito. Sinabi ni Jang Duchel na magpapadala siya ng tao. Kung sino man ang tao na ipapadala ni Jang Duchel ay kailangan nilang malambat din. Siya si Kwak Song-gon. Isang big-time na businessman na walang criminal record at hindi maiuugnay kay Jang Duchel. Ipinakita ni Jisung kay Song-gon ang kasino at ipinaliwanag ang malaking kita niya sa money laundering.
Sinabi ni Songgon na napaka-perpekto ng setup para sa isang scam. Hindi nagkasundo ang dalawa kaya kanselado na lang ang transaksyon. Subalit hindi pa dito natapos. Ang sumunod na hakbang si Chunja. Sa isang bar, nag-iinuman sila Chunja at kanyang mga kaibigan. Lumapit sa kanila si Songgon at humingi ng paumanhin sa nagawa nito kahapon ng pagbintangan niya si Chunja na kumuha ng kanyang wallet. Nagkabanggaan ang dalawa at kinuha ni Chunja ang wallet ni Songgon at inabot kay Kim. Inalugog ni Songgon ang bag ni Chunja subalit wala siyang nakita. Mangiyak-ngiyak na si Chunja at hinamon si Songgon na kapkapan niya siya. Biglang sa likod ni Songgon ay may isang crew na nag-abot ng kanyang wallet. Kaya sobra ang paghingi ng paumanhin ni Songgon. Sa di pagtatagal ay nagkamabutihan ang dalawa. Para mahuli si Jang Duchil kailangang matiktikan si Songgon. Kailangang magkasama si Chunja at Songgon habang naglalagay si Kim ng spy camera sa room ni Songgon. Sinabi ni Jisung na lilipad siya patungong Thailand kung saan nagbabase si Jang Duchil. Nagbilin rin siya kung pwede magpa-publish si Prosecutor Park ng isang artikulo. Nang pauwi na si Prosecutor Park ay hinabol siya ni Sokdong at sinabi na huwag magtiwala kay Jisung. Sinabi ng prosecutor na hindi siya nagtitiwala sa Manggag Oncho. Kinabukasan tumawag sa hideout si Jisung mula sa Bangkok. Naghahanap siya ng mga local brokers na nakatransaksyon ni Jang Duchil. Sa hotel ni Songgon habang umiinom sila ni Chunja ay napanood nila ang balita tungkol kay Jang Duchil. Tinawagan ni Songgon si Jang Duchil habang nakamonitor sila Prosecutor Park at Sokdong. Pinag-iingat niya ito dahil nabalita siya muli sa media na buhay. Sinabi ni Jang Duchil na magkita sila sa tagpuan nila dahil nasa malapit lang siya. Nagulat sila Sokdong dahil nasa Korea pala si Jang Duchil. Nagpaalam si Songgon kay Chunja na may biglaan siyang lakad. Sinabi ni Chunja kay Prosecutor Park na susundan niya si Songgon. Nakabuntot si Chunja, sinabi niya na nasa Seoul Tower sila. Nakita ni Chunja na si Jang Duchil nga ang katagpuan ni Songgon. Nakarating sila Prosecutor Park sa Seoul Tower at pagbaba ng sasakyan ay dinala niya ang kanyang baril. Dali-dali silang nagpunta kung saan naroon sila Jang Duchil. Binalaan din ni Jang Duchil si Songgon na huwag masyado magtiwala kay Jisung. Ang susunod nilang pagkikita ay sa Incheon sa linggo. Naghiwalay na ang dalawa at si Jang Duchil ay hinahabol nila Prosecutor Park. Sumakay ng cable car si Jang Duchil subalit hindi na inabot pa ng prosecutor. Nakita rin niya mismo ang mukha ni Jang Duchil. Hindi na rin niya inabot ito pagbaba niya sa parking. Pagbalik nila sa hideout may tumawag kay Prosecutor Park na ang reporter na nagngangalang Choi ay nakipagkita kay Jisung. Nagalit ang prosecutor dahil dapat ay nasa Thailand si Jisung subalit paano raw nangyari iyon. Sinabi ni Sokdong na hindi talaga dapat nila pinagkatiwalaan si Jisung. Sa isang restaurant sa Korea, nag-uusap sila reporter Choi at Jisung tungkol sa bribery list. Sinabi ng reporter na may isa pang nakakaalam ng tunay na listahan bukod kay Jang Duchil, ito ay si Prosecutor Park. Tinawagan si Prosecutor Park ng kanyang informer na tungkol sa bribery list ang diskusyon ng reporter at ni Jisung. Sinabi rin niya na ang ama ni Jisung ay si Night Fog. Kasabwat pala si Prosecutor Park sa pagpatay sa ama ni Jisung. Tinawagan ni Prosecutor Park si Jisung na bumalik na ng Korea dahil nagpakita na si Jang Duchil. Pagbalik ni Jisung sa Korea, inabot sa kanya ng prosecutor ang baril at sinabi ni Jisung na sisiguraduhin niyang siya ang papatay kay Jang Duchil. Inutos naman ng prosecutor na pagmukay ni Sokdong na sila Jisung at Jang Duchil ang nagpatayan ng iabot sa kanya ang baril ni prosecutor. Dumating na ang araw ng pagkikita nila Jang Duchil at Songgon sa Incheon. Pumasok si Songgon sa isang restaurant. Narinig nila mula sa bugging device ang usapan nila Jang Duchil at Songgon kaya pumasok na sila sa may basement ng restaurant. Pinag-uusapan nila Jang Duchil at Songgon ang tungkol sa laundering. Ibinigay ni Jang Duchil ang $30 million worth ng certificate of deposit kay Songgon para i-launder ng $300 million. Nang palabas na sila Jang Duchil, inutos ni Prosecutor Park na mag-pull out muna. Subalit hindi pumayag si Jisung. Pinalo ni Sokdong sa ulo si Jisung. Kausap ang isang politiko, sinabi ni Prosecutor Park ang tungkol sa $300 million. Sa hideout, galit na sinugod ni Jisung si Prosecutor Park kung bakit sila ay nag-pull out. Sinabi ng prosecutor na kukunin muna nila ang pera. Sinabi ni Jisung na hindi na niya gagawin ang plano bagkus papatayin na lang si Jang Duchil. Inoffer ni Prosecutor Park ang bribery list at sinabi niya na alam niyang hindi nagpunta ng Thailand si Jisung kundi kinausap lang si reporter Choi. Hindi lang si Jang Duchil ang gustong patayin ni Jisung maging ang lahat ng nakalista sa bribery list. Muling nagbalik sa opisina si Songgon at inoffer ang $300 million worth ng certificate of deposits.
Kinausap ni Jisung si Prosecutor Park at inoffer ang 30% na cut kasama ang bribery list. Ibinigay ni Jisung ang tig 10% kina Chunja, Sokdong at Kim dahil ang nais niya lang ay ang bribery list. Nagkasundo sa deal sina Sunggun at Jisung. Kumilos na rin si Prosecutor Park para matrap si Sunggun. Samantala, nagsend na ng email ng bribery list si Jisung kay Reporter Choi para i-publish. Biglang naalarma ang ilan sa mga sangkot na politiko. Binalita ni Sokdong na tumakas na si Sunggun. Lahat ng mga bugging device nila ay hindi na siya mahanap. Maging si Chunja ay hindi na siya matawagan. Pinuntahan din nila ang basement na tagpuan nila Sunggun subalit wala siya doon. Nagalit sila Prosecutor Park dahil palpak ang plano ni Jisung. Tumawag si Sunggun gamit ang ibang numero at pinapahanda sila ng $30 million bukas na bukas din at kapag naibigay nila yon ay ipagkakatiwala sa kanila ni Sunggun ang lahat ng kanilang funds na umaabot sa $270 million. Pumayag si Prosecutor Park. Kinausap ni Prosecutor Park ang mga kasama niya mga opisyal na kailangan niya ng $30 million. Sinabi niya na ibigay muna nila ang pera na nakuha nila kay Jang Do-chil at siya na ang bahala sa kulang. Nagalit ang mga opisyal sa kanya subalit mas nagalit ang prosecutor dahil ginagawa niya ang lahat para pagtakpan sila. Kaya inutusan niya sila na gawin ang kanilang trabaho. Dinakip ni Prosecutor Park si Kang Sok dahil sa pagpapakalat ng rumor sa bribery list. Palalabasin sana nilang suicide ang magiging kamatayan ni Kang Sok subalit inamin nito na binayaran lamang siya ni Chang Sik. Sa isang gasoline station, nagpalitan ng sasakyan sila Jisung at Sunggun. Dala na ni Sunggun ang $30 million paalis habang na kay Jisung na ang Certificate of Deposits. Inabot niya ito kay Prosecutor Park at sinabi na magkikita sila bukas sa Magumpu Port upang tapusin na si Jang Do-chil. Biglang tinakpan ni Sokdong ng tela ang ulo ni Jisung. Gamit naman ang tracking device pinasundan ni Prosecutor Park si Sunggun sa kanyang mga tauhan. Natunto nila kung saan tumuloy si Sunggun at inutusan na dalhin sa kanya si Jang Do-chil patay man o buhay. Samantala, dahil nasa kanila na ang pera at alam na nila ang pinagtatagwan ni Jang Do-chil ay sinabi ni Prosecutor Park kay Jisung na hindi na siya kailangan kaya hinampes niya ito ng bakal sa binti sa kabinugbog. Tumawag muli ang tauhan ng prosecutor para sabihing wala doon si Jang Do-chil. Maging ang pera ay wala rin. Pumunta kaagad ang prosecutor sa kinaroroonan ng kanyang mga tauhan at nakita niyang nalusutan talaga sila. Isang tawag ang natanggap ng prosecutor at ito ay si Jang Do-chil. Tinatawanan lamang ni Jang Do-chil si Prosecutor Park habang ito ay galit na galit. Inamo ni Jang Do-chil na ilabas ang bribery list subalit walang pakialam ang prosecutor kung mangyari man ito, ang nais niya lang ay mapatay si Jang Do-chil. Tingid sa kaalaman niya ay nakatap ang usapan nila sa mga opisyal na kasama niya. Kaya galit na galit sa kanya ang mga opisyal habang tawa ng tawa si Jang Do-chil. Tinangako ng prosecutor sa mga opisyal na dadalhin niya ang ulo ni Jang Do-chil sa kanila. Binalikan ni Prosecutor Park si Jisung sa hideout. Sinabi niya na papuntahin si Jang Do-chil sa Magumpu Port bukas. Alam ni Jisung na papatayin din siya ng prosecutor kaya sinabi nito na maigi rin na mapatay niya muna si Jang Do-chil. Habang ginagamot ni Chunja ang sugat ni Jisung ay sinabi niya na tumakas na lang siya. Ganon din ang sinabi ni Kim. Subalit kailangan tapusin ito sabi ni Jisung. Sinabi ni Jisung na kasabwat si prosecutor sa pagkamatay ng kanyang ama at kailangan niya ang tulong nila. Kumilos na sila Chunja ayon sa sinabi ni Jisung. Samantala, kumilos na rin si Prosecutor Park para maging pera ang mga Certificate of Deposits na hawak niya. Sa isang warehouse sa Magumpu Port, kinausap ni Jisung si Sunggun at sinabi na narito na siya. Paparating na rin si Sunggun at Jang Do-chil. Hiningi ni Jisung ang listahan at ang share nila subalit tinawanan lang siya ng prosecutor. Dinakip siyang muli subalit nagbanta ulit si Jisung kung hindi ba siya natatakot na malaman ng mga katiwalian na kanyang ginagawa. Tumawa lamang muli ang prosecutor. Maging sina Chunja at Kim ay dinakip na rin sapagkat nakuha na ni Sokdong lahat ng files na nakalagay sa isang USB. Pinaligpit na rin maging ang dalawa. Umakma na si Sokdong na babarilan sila. Habang naghihintay sa pagdating nila Jang Do-chil, tinawagan siya ng katransaksyon niya sa certificate at galit na sinabi ng mga peke ito at kailangan niyang magbayad para sa penalty. Sumabog sa galit ang prosecutor. Inabisuhan siya ni Sokdong na dumating na sila Jang Do-chil. Pagpasok nila Sunggun at Jang Do-chil sa warehouse ay agad silang hinablot. Nang ibinaba ni Jang Do-chil ang kanyang sombrero, nagulat si Prosecutor Park na ang tumambad sa kanyang harapan ay si Jisung. Ginaya ni Jisung ang boses ni Jang Do-chil. Naalala ng prosecutor ang lahat na nagtiwala siya sa isang manggag-ancho. Tinutukan niya ng baril sa noo si Jisung subalit laking gulat niya nang tutukan siya ng baril ni Sokdong ang kanyang kanang kamay.
Si Sokdong pala ay kamag-anak ni Taedong na naunang nagpakamatay. Maging si Sunggun na nawalan rin ng asawa dahil nagpakamatay. Lahat ng nangyari ay plinano nila dahil si Prosecutor Park ang tumulong kay Jang Duchil na makatakas. Mula sa pagkakakulong ni Sokdong sa mga taong may kaugnayan sa prosecutor, mga certificate of deposits hanggang sa paggaya ng boses ni Jang Duchil. Paulit-ulit niyang naloko ang prosecutor. Mabuti na lang at gaaman ang prosecutor. Sinabi ni Jisung na malalaman na ng buong mundo ang pinaggagawa ng prosecutor. Inalok ni Prosecutor Park si Jisung na makipagsanib puwersa sa kanya basta ibigay sa kanya ang ebidensya at siya na ang huhuli sa lahat ng sangkot sa kaso. Tumanggi si Jisung dahil hindi na kailangan ng biglang pumasok sila Chunja at mga opisyal na kasamahan ng prosecutor. Sinuntok siya ng isa dahil sa pagtatraidor nito sa kanila. Ang isa naman ay lumuhad at humingi ng tawad. Nagdatingan na rin ang mga pulis at media. Sumigaw si Reporter Choi na ito ang pinakamalaking scoop. Umiti si Jisung at tinuro ang CCTV sa itaas. Live pa lang napapanood ang nangyayari sa simula pa lamang. Sa huli, dinakip si Prosecutor Park. Lumipas ang mga araw ay nakalaya na at umuwi si Jisung sa kanilang bahay. Dumating rin sila Sokdong, Sunggun, Chunja at Kim. Nagtataka siya kung bakit nandoon sila. Naulimutan na ni Jisung ang nakuha nilang malaking pera at pinaalala nila sa kanya. Isa na lang ang natitirang kalaban. Sinabi ng tropa na planuhin na niya. Dito nagtatapos mga pre, hanggang sa muli. Paalam.